Sindak. Ako po si Veronica at isa sa inyong mga bagong tigapakinig. Sa Spotify podcast ko po kayo unang nadiskubre hanggang sa tuluyan ko na nga po kayong nasundan dito sa YT. Anyway, ang akin pong ibabahagi ay naganap sometime in February or March of 2019. Before pandemic pa po ito kaya hindi pa uso ang work from home setup. Ako po'y nagtatrabaho sa isang BPO company sa Pasay, hindi po bilang isang agent, kundi ako po ay kabilang sa HR. So Monday to Friday talaga ang working days namin, pero nang maganap po ang kababalaghang ito ay nataon na nung nagkaroon kami ng Saturday operation dahil naghahabol po kami. Kulang na kasi o kulang pa yung hired candidates considering na the following week ay start date na po ng mga bagong magtatrabaho. So ang senaryo po ay ganito. Dumating ako sa main entrance before 9 a.m. Binati ako ni Kuyang Guard at sabi, "Abay himala ma'am, may Saturday po pala kayo no?" At ngumiti lamang ako bilang tugon. Nagsalita ulit siya. "Mauna na po kayo ma'am at susunod na lang ako. Hindi ko pa nga po pala nabubuksan yung ilaw sa office nyo. Hindi ko kasi alam na may Saturday kayo ngayon eh." Sa main switch kasi binubuksan yung ilaw at yung guard lamang po ang may access. Mula po sa sinabi ni Kuyang Guard, so nag-assume ako na ako ang naunang dumating that day. Usually kasi ang mga office mate ko kapag Saturday ops talagang nalilate. So dire-diretso ako sa loob ng talent acquisition office kahit na may kadiliman. Mahabang pasilyo pa kasi yung lalakaran ko bago makarating sa mismong pinto ng office, so kahit maliwanag sa labas, sobrang dilim sa loob. Kaya kailangan talaga ng ilaw. Tapos pagkapasok ko, namataan ko na may isang PC na nakabukas. Hindi rin po ako pwedeng magkamali dito, Sir Red, dahil nadidinig ko na merong nagtatype. So umupo na lang ako sa seat ko at tuloy pa rin yung nagtatype. At dahil madilim, hindi ko naman makita kung sino yung tao. Sinisilip ko na lang paminsan-minsan para batiin sana. Para makita ko talaga kung kasama ko na ba iyon o hindi pa. Pero wala akong nakikita. Hanggang sa lumamig, paglipas ng ilang saglit. Ang isip ko ay automatically ay naroroon na sa realization na binuksan na ni Kuya Guard yung aircon. Dahil yung main switch din po ng aircon namin ay tanging mga guard lamang ang may access tulad ng sa ilaw. So nakaupo lang ako ng halos 5 minuto. Medyo natatakot na rin nga ako nang biglang bumukas ang ilaw. Kasunod nun, pagdating ni Kuyang Guard. Humingi pa nga siya ng pasensya sa akin kasi kinuha pa daw niya yung susi ng room para dun sa mga switches doon sa guardhouse na nasa kabilang building. So nagpaalam rin siya sa akin na bubuksan na rin niya yung aircon paglabas niya. At bigla ay na-realize ko. Kuya, nakabukas na yung aircon eh." Ngumiti lang si guard sa akin at sabi, "Ma'am, hindi pa. Wait lang po ha." At paglabas ni Kuyang Guard, ang una nang ginawa ko ay silipin yung doon sa bandang may naririnig akong nagtatype at talagang kinilabutan ako ng labis-labis sa Red dahil walang tao. Takot na takot talaga ako that time kaya lumabas muna ako ng building at nag-breakfast na lang muna sa kalapit na karinderya. Pagbalik ko nga po, naroroon na yung ibang kaopisina ko. So no time for chika na kaya sabi ko sa sarili ko, after work ko na lang ikikwento yung na-encounter kong yun.
So for that day's duty, kailangan mag-cold call sa mga lumang aplikante para mapunan namin yung mga kulang na headcount. Kaya nag-start na ako. On my fourth call, a man's voice registered on the line. Ina-explain ko pa yung job description doon sa open na position. Naiinis na nga ako kasi sagot niya sa akin ay puro, What? Huh? Can you repeat that? at paulit-ulit. So tinanong ko siya kung mahina ba yung signal at bakit hindi niya ako naiintindihan. Ang linaw-linaw naman ng pagkakabigkas ko. Sumagot yung lalaki sa kabilang linya at sinabi niyang, Ma'am, sorry if I keep on asking. May bata po kasing kumakanta sa background mo kaya hindi kita marinig masyado. Nanigas talaga ang buong katawan ko after that, Sir Red. Ano tong sinasabi niyang batang kumakanta? Number 1, bawal ang bata sa opisina. At ikalawa, yung surroundings ko talaga nung oras na iyon ay very, very calm and peaceful. Siyempre, sinagot ko siyang, walang bata dito. Baka dyan sa line mo. At naririnig ko rin kasi ng bahagya, pero ang buong akala ko talaga sa line niya nang gagaling iyon. Pero ininsist niyang sa line ko naririnig yung bata at hindi pa nga din daw tumitigil. Wala naman daw siyang kasama na kahit sino sa room niya habang nagko-call kami. Dahil hindi ko pwedeng i-drop yung call, nagpaalam na lamang ako sa kanya ng maayos na ibababa ko na muna ang telepono at babalikan ko na lamang siya mamaya ng konti. Hindi po kasi naka-record yung call. Hindi naman kami agent at hindi po yun protocol para sa amin. Hindi ko na ulit tinawagan yung aplikante. Bagkus ay nag-send na lang ako ng email. Andun kasi yung isipan ko na baka kapag tatawagan ko na naman, ay maririnig na naman namin ang parehong kababalaghan. Bago ko po tuluyang ikuwento ang aking isishare, pakinggan niyo muna ang background ng istorya ko. Nang mangyari po ito, Sir Red, ay nasa grade 8 pa lamang ako. So pumunta ako sa isang universidad sa Dumaguete. Isang luma pero malaking universidad ito na maraming gusali na para sa iba't ibang mga departamento. Mula kinder, grade school, high school at kolehiyo ay naroroon. Honestly speaking, hindi ako naniniwala sa mga multo. Hanggang sa kamakailan, napagtanto ko na ang naranasan ko noong taong iyon ay isang seryosong paranormal activity. Lahat ng kwarto kasi doon ay meron pong projector, may istante, altar, at nangyari ito isang araw ng Oktubre. Saktong napakainit ng panahon. Ang mga madre sa paaralan na karaniwang ang mga nasa mataas na posisyon ay nag-utos na putulin ang mga puno sa aming campus dahil sa sobrang haba na nito at nagiging distraction na sa mga mag-aaral at guro. So wala naman akong ideya kung paano ito naging sagabal dahil puno lamang ang mga ito. Pero nangyari ang kanilang inutos. Ang aking silid-aralan ay matatagpuan sa 3 palapag ng gusali ng elementarya dahil nasa palapag na iyon ang mga mag-aaral sa 7 at 8 baitang. So bandang 11:30 iyon ng umaga. Nagpunta ako sa banyo para magwiwi. Naririnig ko na ang mga chainsaw na pumuputol na sa mga puno kaya medyo maingay. So natural na habang jumijingle ka, hindi mo talaga inaasahan na may mangyayari. Pero pagkatapos ko,
Biglang bumagsak sa lupa ang isang sanga ng puno kasabay ng sigawan ng mga mag-aaral na nasa ikapitong baitang. So syempre, mabilis akong lumabas para tignan kung ano ang nangyayari at nakita ko ang ilang estudyanteng umiiyak. Ang ilan naman ay nakatakip ang kamay sa ulo dahil sa labis na gulat. Tinanong ko yung isa sa mga estudyante. Sinabi niya na nakakita sila ng ulo sa may istante. Kaya't sa isip-isip ko, sumilip na lamang sa bintana at tignan kung totoo. Pero wala akong nakita kahit na sa altar. Kaya noong panahong iyon, akala ko'y isang masamang biro lamang ang mga ginawa ng mga estudyante kahit na ang lahat ay pare-pareho ang emosyon. Kaya bumalik na lang ako sa aking silid-aralan. Wala pang ang 5 minuto, nagsigawan ng sabay-sabay ang mga klase na nasa tabi ng aming classroom. Nais man naming silipin kung ano na naman ang komosyon pero pinagbawalan kami dahil nagdarasal pa kami ng Hail Mary. Hanggang sa dumating ang oras ng tanghalian at nagsilabasan na ang aking mga kaibigan sa kapiterya. Payapa naman hanggang sa sumigaw at nagtakbuhan palabas ng kani-kanilang mga gusali ang mga estudyante mula sa high school department. Ito yung mga nasa grades 9 at 10 at kitang-kita namin ang kanilang takot. So yung kaninang payapa ay bigla na namang naging magulo. Nakita ko nagmamadali ding pumunta ang ilang lalaki sa opisina ng nurse para kumuha ng mga stretcher at wheelchair dahil may mga nagsipag-collapse na daw sa loob ng mga gusaling iyon. Ang mga guro sa faculty room ng gusaling iyon ng departamento ay isa-isa na ring nagsipag-panic. Tumigil ako sa pagkain at nanood sa kung ano ang nangyayari. Dito talaga, Sir Red, nakakita ako ng totoong pagsanib. 3 babaeng estudyante ang nagsasalita sa wikang Mandarin, Hapon at Espanyol. Kakaiba kasi kilala ko rin ng gusto ang mga estudyanteng ito at alam kong hindi nila alam ang mga wikang binibigkas nila. Pero naroroon sila at nagsasalita ng dire-diretso habang kitang-kitang pinagpapawisan sila ng sobra. Ako at yung ibang estudyanteng nasa cafeteria kanina ay nakita din namin kung paano i-transport ang mga nagsipag-collapse na mga estudyante gamit ang stretcher at ganoon na rin ang itsura nila. Namumutla at naligo ng pawis. Sa akala ko'y tapos na ang lahat, may isang puno na bumagsak sa lupa. Malakas ang pagkakabagsak nito dahil narinig pa nga ito sa likod ng gusali. So ngayon, lumabas naman ang mga estudyante sa kolehiyo at nagsisipagtakbuhan din at katulad ng mga nakita ko kanina, nagsisipagpanik. Sinasabing nawalan daw ng kuryente sa kanilang room at nakakita sila ng mukha sa kanilang telebisyon. So gusto ko sanang usisain at tignan mismo pero pinigilan na ako ng mga kaibigan ko. Ilang saglit pa, nagsimulang dumating ang mga sasakyan sa bakuran ng campus at ang isang sasakyan ay iniluwa ang presidente ng aming paaralan. Siya yung nag-utos na itigil ang pagputol sa mga puno at suspindihin ang klase. Inutusan ang lahat ng mag-aaral na umuwi at bumalik na lamang kinabukasan. So pagkatapos nito, pumasok na sa campus ang mga pari na may mga hawak pang banal na tubig at naglakad sila sa buong campus namin at isa-isang pinagbabasbasan ang mga gusali. Sa totoo lang, Sir Red, ay sobrang kakaiba ito at nalimutan ko na ang iba pang mga detalye pero katakataka na nang ipatigil ang pamumutol ng mga matatandang punong kahoy sa aming campus ay agad ding natigil
ang mga pagsanib na ito. Kaya doon nabuo sa aking isipan na may kinalaman sa pagkakasapi o paggagambala sa mga estudyanteng iyon ang naganap na pamumutol sa mga matatandang punong kahoy. At tama marahil ang sinasabi ng mga matatanda na kapag malaki, malusog o talagang napakataba ng puno, meron na daw nakatira at nagbabantay doon. Ganoon kasi ang itsura ng mga puno na nakatanim sa aming campus. Mga kasindak, ibahagi ang iyong kasindak-sindak na karanasan sa ating email sindakstories2008@gmail.com o di kaya'y i-private message sa ating Facebook page Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Aabangan namin yan, kasindak. Tuloy-tuloy ang kwentuhan at takutan sa ating side channel Hilakbot TV. Mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga nakakahilakbot na kwentong aswang, multo, maligno at iba pa. Suportahan ang Pinoy Horror Community sa YouTube.